Pagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung alam mo na ba ang bagong status of vicarious atonement. At ang ating Bible verse ay mula sa Romans chapter 6 verse 4 to 5. Sasabi rito ay we were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Mga kapatid, ngayong araw ay pag-uusapan natin ay patungkol kung alam mo na ba ang bagong status natin ngayong araw. Ating scripture ngayong araw mga kapatid ay isang napakagandang reminder para sa atin na dahil kay Jesus ay may bago na tayong status. Dati tayo ay hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, pero nang si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, dinala niya ang kaparusahan na dapat ay sa ating mga tao. Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan at dahil doon, hindi tayo alipin ng kasalanan. Tayo ngayon, anak ng Diyos na may bagong buhay sa Kanya. Tawag dito mga kapatid ay vicarious atonement. Ibig sabihin nito, si Jesus ang pumalit sa atin, siya ang nagdusa, siya ang namatay upang tayo mapatawad at magkaroon ng bagong simula. At ngayon mga kapatid ay meron tayong mga aral na matutunan patungkol dito. Unang-una, Christ's death was substitutionary. Ibig sabihin nito, tayo dapat ang parurusahan, pero si Jesus ang sumalo o umako ng lahat ng ating mga kasalanan. Sa kanyang kamatayan, binayaran niya ang ating mga kasalanan at dahil dito din, hindi na tayo kailangang mamuhay sa guilt o condemnation kasi binayaran na ito ni Kristo. Ikalawa, Christ's resurrection gives us new life. Hindi natapos sa krus ang kwento, nabuhay muli si Kristo at dahil doon ay may pag-asa tayo. Bago, buhay din tayo. Hindi na tayo nabubuhay para sa sarili lamang natin, kundi para sa Diyos na nagligtas sa atin. At ikatatlo ay our identity is now in Christ. Kung dati tinuturing natin ang sarili nating makasalanan at walang halaga, ngayon naman tayo ay tinatawag the Lord bilang kanyang mga anak. Kaya kung ikaw ay sa Panginoon, tandaan natin na iba na ang status natin: forgiven, redeemed, and loved. At mga kapatid, meron naman tayong katanungan sa ating mga sarili kung namumuhay pa rin ba tayo sa ating dating kaugalian o tinanggap natin ang bagong status ni Kristo sa ating buhay. Kaya wag nating hayaan ang guilt ng nakaraan ang humadlang sa bagong buhay na ibinigay ni Jesus sa atin. Dahil sa krus ay tinapos siya na ang luma nating pagkatao at binigyan niya tayo ng panibagong simula. Kaya mga kapatid, ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at maraming salamat sa panonood.